umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa programang Ang Tanging Daan. Programang inihandog ng Church of Christ, Iglesia ni Cristo na niwala na si Cristo ay tunay na Diyos at tunay na tagapagligtas. Si Cristo ang tanging daan, katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Good morning South Central Mindanao, North Cotabato, Kidapawan City, Cagayan sa Visayas, Luzon. May isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Araw po ngayon ng Sabado, May 23, 2026. Ayan. Kumusta po kayong lahat mga kaibigan at siyempre po sa ating mga butihin na mga sponsor, Alma and Primitivo Garino, Ani Gaitera ng Italy. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtulong sa gawain ng Panginoon. Siyempre po magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa lahat ng mga OFW. Anong oras na magkita ninyo ang ating video ngayon. At siyempre po wag natin kalitaan na ibahagi po ang ating video. Marami-rami rin po ang ating marating. Siyempre po mga kaibigan, follow and share po sa ating Facebook page account ng Ang Tanging Daan. At siyempre po sa YouTube account po natin, Kuya Elmer TV. Follow po ninyo at subscribe po para po marami-rami din po ating marating sa salita ng ating Panginoon. Ngayong umaga mga kaibigan kapatid, ang ating pong pag-aralan ngayong umaga ay ating masumpungan sa Roma 8:35. Ito po ang pagkasabi mga kaibigan kapatid. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, kapigatian, pag-uusig, kagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyong buong araw kaming pinapatay, tinuring nila na sa amin ay ang tupang kakatayin lamang. Mga kaibigan, hindi sa lahat ng mga ito ay tayo'y lalong higit pang magtagumpay sa pamagitan sa pagmamahal sa atin, na nagmamahal sa atin. Ito ito, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit kamatayan na buhay man, anghel o mga pamumunuan at ng mga kapangyarihan, kasalukuyan o hinahanap. Ang kataas-taasan, kalalim-laliman, nila lang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos at ipagkaloob sa atin sa pamagitan ni Hesus Kristo na ating Panginoon. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pumaksang pag-usapan, ang ano ba ang makapaghiwalay sa pag-ibig natin sa Panginoon. Ayun po mga kaibigan, ang banal na kasulatan po ay hayag na nagtuturo sa atin na hindi pwede at hindi maari na mahiwalay tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Okay, ano bang mga dahilan kung bakit mahiwalay tayo? Ngunit ang Panginoon nais na po na hindi po tayo mahiwalay sa kanyang pag-ibig po. Tulad ng kanyang pag-ibig, ano ang dinanas niya ay parating at naipadama sa atin. Ngunit ang banal na kasulatan ay hayag na nagturo po sa atin patungkol po sa tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Mga kaibigan, 3 punto po ang mapag-aralan po natin ngayong umaga. Unang punto po mga kaibigan, natin pag-aralan ngayong umaga. Ang unang punto po, wala pong makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan. Kahit ni anong kahirapan na dinanas ng ating Panginoong Hesus Kristo, talagang napatunayan niya at naiparating sa atin ang kanyang tunay na pag-ibig. Ayon po sa Roma 8:35, kahit ni kahirapan ni pagtitiis, sino pang makipaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kaguluhan kaya o kapighatian o pag-uusig, kagutom, kahirapan o panganib o kamatayan? Talagang itong mga bagay na ito ay hindi po hadlang po sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya't naiparating niya ang kanyang tunay na pag-ibig sa atin upang hindi po tayo mahiwalay sa kanya. Ayon pa sa pangalawang Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang makipag-isa natin sa Kanya, maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Ayan, wala po talagang kasalanan si Kristo, wala po siyang pagkakasala, ngunit ginawa po siyang naging kasalanan po upang tayo ay mapag-isa sa Kanya at maiharap sa ating
Panginoong Diyos. Kaya mga kaibigan, yung pag-ibig ni Kristo ay walang makakasagabal nito kundi maiparating niya kahit ni kahirapan man o kawalan po mga kaibigan. So, pagkagutom o kahirapan, yan dahilan na hindi po na maibigay sa atin ang kanyang tunay at dalisay na pag-ibig po mga kaibigan. Kaya si Kristo po ay nagugutom, nahihirapan po, nagtitiis po. Dahil po siya po ang namatay sa cross, nagtitiis po para po sa atin. Kahit ni kamatayan niya po, talaga na iparating niya ang tunay niyang pag-ibig sa atin. Kaya bigyan po natin siya ng tunay. Kahit ni kamatayan man. Yan. Ayon pa sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ayan po mga kaibigan, nung tayo'y makasalanan pa, tayo po ay si Kristo po ay namatay para po sa atin upang matubos tayo mula sa kamatayan po na inihanda para kay Satanas at sa kanyang kampon po mga kaibigan. Kaya nais po natin kahit na si Pedro sa kanyang buhay po tinitiis po niya, may pagtitiis po si Pedro. Ito ang sinabi niya sa Acts 19, buong kapumbabaan at numuluhang naglilingkod ako sa Panginoon at nagtitiis na maraming pagsubok dahil sa pagtangka ng mga Hudyo. Kahit na pinapatay po siya pero nagtitiis po siya sa kahirapan upang makapaglingkod sa ating Panginoon po mga kaibigan. Kaya tunay at dalisay ang pag-ibig ni Pedro para sa ating Panginoon. Ganun din naman po tayo. At siyempre po mga kaibigan, maraming ayaw makinig, no? Yun po yung kadahilanan po mga kaibigan kung ang pag-ibig po ng tao, pangalawang punto po, ang pag-ibig po ng tao sa ating Diyos, maaari pong magbago, maaari pong magbago ang ating pag-ibig po mga kaibigan. Kung tayo po ay magpatuloy sa gumagawa ng kasalanan po mga kaibigan. Kasi ang kasalanan po, dahil po sa kasalanan po mga kaibigan, tayo po ay talagang maging mahiwalay ho tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ayun po sa Isaiah 59:2, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan kung bakit kayo nahiwalay sa ating Diyos, nagkasala kayo at hindi ninyo siya makita at hindi marinig. Ito, dahil po sa kasalanan, maari po ang taong nagmahal o umibig sa Diyos ay magbago kung siya po ay patuloy na gumagawa ng kasalanan po mga kaibigan, which is ayaw po ng ating Panginoon. Siyempre po, kung hindi po tayo makapagtiis ng kahirapan, marami pong tao ang umalis, nagsialisan dahil po sa kahirapan. Ayon po sa unang Juan 2:19, kahit na sila'y dati nating kasamahan at mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama sapagkat kung sila'y tunay na atin, manatili silang kasama natin, ngunit umalis sila upang maging maliwanag sa ating lahat na hindi tunay na kasama natin. Ibig sabihin, may mga taong nagsialisan sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi po tunay ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon sapagkat umalis po sila at na lumayo po mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, panatilihin po natin, makinig tayo ng turo. Ngunit ang mga taong ito ay ayaw nang makinig sa turo ng ating Panginoon. Kadahilanan po kung bakit mahiwalay ho tayo sa kapag-ibig natin sa ating Panginoon po mga kaibigan. Ayon pa sa pangalawang Timoteo 4:3-4, sapagkat darating ang panahon na hindi sila makinig sa wastong katuruan at sa halip, susundin nila ang kanilang hilig, makapaghanap sila ng mga tagapagturo na walang itinuro kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi nila sila makinig sa katotohanan, sa halip ibaling nila ang kanilang pansin sa mga katang-isip lamang. Ito na po ang kadahilanan kung bakit umalis po sila at ang gusto lang nilang marinig, ang kanilang gusto marinig ang mga katang-isip lang po at hindi kabanalan. Ayan, pangalawang punto po at pangwakas po mga kaibigan, anong gawin po natin na para hindi ho tayo mahiwalay sa pag-ibig ng ating Diyos? Tayo ay magpatuloy sa gitna ng kahirapan po mga kaibigan. Sa Juan 15:18-20,
Kung napupuot sa inyo ang salibutan, alalahanin niyong ako muna ang napupuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga sanlibutan, kayo'y mamahalin bilang kanya. Ngunit hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuotan sa libutan. Kaya mga kaibigan, tayo po ay pinili ng ating Panginoon mula sa sanlibutan, kaya ang sanlibutan po ay napupuot po sa atin. Ayan, maraming mga ayaw na magpatuloy sa kanilang pananampalataya sapagkat kinapupuotan sila. Ngunit magpasalamat tayo, ang unang napupuotan nila hindi tayo mga kaibigan kapatid, kundi ang Panginoon na nasa ating puso po mga kaibigan. Kaya po pa mga kaibigan, para po manatili ang kanyang pag-ibig at hindi tayo mahiwalay sa pag-ibig ng ating Panginoon, manampalataya tayo ng tunay at dalisay. Ayan. Pangalawang Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako na gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, magbigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ang lahat ay magsisisi at tumalikod sa kasalanan. Yan ang kadahilanan kung bakit hanggang kayo hindi pa po bumalik ang ating Panginoon. Kaya hinihintay pa po natin. Kaya nagnanais siya na lahat ng tao ay makapagsisisi at magsibalik sa Kanya. Ayaw niyang parusahan ang mga tao, maraming taong hindi pa po nakarinig at hindi nakaintindi ng Kanyang salita. Ayan, magtiis po tayo hanggang wakas sa ating buhay, sa ating pananampalataya mga kaibigan. Sapagkat sa Roma 8:18, ito ang sabi, para sa akin, pagtitiis natin kasalukuyan ay hindi maihambing sa kalwalhati ang ipinahayag sa atin bilang balang araw, sapagkat nanatiling sang nilikha ni inihayag ng Diyos sa kanyang anak. Yan mga kaibigan, Mateo 24:13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ibig sabihin, kung manatili po tayo hanggang wakas, tayo po ay maliligtas. Kaya po mga kaibigan, magtitiis po tayo hanggang katapusan upang hindi po tayo mahiwalay sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ay wala pong nakahadlang sa ating pag-ibig sa Kanya, kundi magpatuloy po tayo at magtiis, manatili hanggang wakas mga kaibigan. Mga kaibigan kapatid, kumusta na po ang inyong buhay? Sana po ang inyong pag-ibig sa ating Panginoon ay hindi magbabago at hindi tayo mahiwalay sa Kanya. Kaya bagkos pagsikapan natin, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya at magsikap upang ang buhay na walang hanggan ay ating makamtan balang araw. Maraming salamat po mga kaibigan. Sana may napulot kayong aral sa umagang ito po mga kaibigan. At siyempre po, shout out na rin po sa lahat ng nakikinig at nagsishare ng ating video. Siyempre po, maraming salamat din po sa nag-follow, nag-subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Elmer TV. Sana po, follow nyo po ako at subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat. God bless everyone. Naway sa pamamagitan ng programang ito ay inyong nakamtan ang pagpapalang espiritual hanggang sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik.